So ito yung aking auto sa ngayon. So napansin ko lang na ito ay hindi pumapasok sa LC, and then nakita ko dito na itong body damper nya, yung plate nya dito, itong section na to is ayan o, meron siyang crack. So siguro ito yung dahilan kung bakit siya hindi na pumapasok sa LC or sa lane changer. So kaya papalitan ko ito. Kung hindi nyo pa ito alam kung ano itong parts na ito, ito ay yung ito yan siya. So yan ay yung multi-rear na stay. Ito yan siya. So pwede rin kayong gumamit ng ganitong stay para sa front or para sa inyong body damper, pero mas prefer ko itong stay. So ito yung lumang design, mas manipis siya at mas maiksi compared dito sa bagong design. So explain ko sa inyo kung bakit. So ito yung aking open class build na MS. So ito ay medyo matagal na rin ito at hindi ko na siya masyadong ginagamit. So papalitan ko itong kanyang body damper unit. So ito ang tawag pala dito is body damper. Itong unit na ito. Tanggalin natin. So ito yung body damper natin at meron siyang Neo Falcon na polycarbonate body. So tinawag itong body damper kasi dito ito ay isang damper na kung saan doon din nakakabit yung kanyang doon din nakadikit ang polycarbonate body or yung ating pulley cowl. So ito ay patong dito at siya ay nagwo-work as a damping unit ng ating auto. So dito sa Japan meron dalawang klase ng body damper, yung tinatawag na Chochin at saka Hiko. Yung Chochin ay yung tinatawag natin na lantern sa English. So ito kapag ang body damper ay nakabitin, nakasabit, ito ay tinatawag na lantern. Pagka ang body damper naman is nakapatong, ito ay tinatawag na Hiko dito sa Japan. So although sa ngayon wala akong Hiko na hindi ko maalala kung saan ko nailagay yung aking Hiko, pero itong damper is lantern ang tawag sa ganito. So papalitan ko itong plates na to. Tanggalin muna natin yung kanyang polycarbonate body. So natanggal na yung ating pintura dito sa body natin kasi hindi ko to siya nilagyan ng lock wire dito sa likod. Kaya unti-unti siya natanggal na. Ito yung body damper unit. So ito yung plate na to. So ito naman yung isang plates na ginagamit ko. So ito yan siya. At meron siya ditong bushing. Itong maliit na to. So ito yung papalitan natin kasi ito yung may crack na dito. Yan. Umigewang na siya. Like dito. So although itong plates na to is nasira na, pero magagamit ko pa rin to sa aking rear unit na sa pang aking or sa anchor. Pwede ko pa rin itong gamitin sa anchor unit ko, kaya hindi pa rin siya masayang. So ito yan siya. Buksan natin.
So simple lang yung process nito. Kakat mo lang yung ditong part na to dito, tsaka dito. Itong section na to. Dito. Left and right. Kagaya nito. Okay. Yan. Yan. Diba? Madali lang siya. Ayan lang yung section na alisin natin. So ito na yung portion na kinat natin. Ito yung bagong anat. So next is naman lalagyan natin dito ng bushing ditong ano to. Kasi ito ay nakapwesto na pag ganito. So ito ay nakapwesto na pag ganito dito. Yan. Ganyan. So para hindi siya kaagad lumaki yung butas dito, ito ay lalagyan natin ng eyelet dito sa section na to. So ang eyelet natin is meron siyang may 2.44 diameter itong eyelet natin. Ito, dito sa ano to. Sinukat ko. Yan. 2.45. So hindi siya kaagad so ito ay hindi kaagad pumapasok doon sa butas nitong ating plates kasi ito ay meron siyang 2 mm lang na ano. So kailangan natin palakihin ito. So meron ako ditong itong Yasuri. Ano tawag ito? Meron ako itong file. Ito ay file ng Tamiya. Check natin to. Yan. Conical file. Nakasulat dito. Number 200. So ito ay diamond file na mayroon 200 na tapos ito ay yung butas dito ay ipalalaki natin ng kaunti. So ito yung ating plate at lalakayan natin to ng kaunti ito dito. Okay. So, nalagyan na natin to yung isa dito naman sa kabila. Kailangan pala dito habang nilalakihan mo ito. Kailangan dahan-dahan mo lang siyang pinalalakihan yung butas para hindi masobran yung laki ng butas niya. At hindi maging maluwang yung ating eyelet. Okay. Okay, medyo maluwag yung pero sakto lang siya. Ngayon nalagyan na natin ng ito, dalawang Ngayon hihigpitan naman natin siya. So pag napalaki mo na yung dalawang butas nila, so dito sa kabilang side, yung sa ilalim niya, medyo lagyan natin siya ng kaunting countersunk gamit ng countersunk. So ngayon parang mayroon na siyang kaunting countersunk, ilalagay na natin to. So gamit naman ang countersunk screw na kagaya nito, hihigpitan natin yung ating, halimbawa ito ilalagay natin ito dito. Yan. Gamit ang countersunk screw, hihigpitan natin siya.
So ipe-press natin siya dito para magkaroon sila ng pressure sa loob at mag-lock yung yung ating, para mag-lock yung itong eyelet. Yan. So yun. Yung itong kabilang side ng ating eyelet is nag-expand siya at naging lock na siya. So nag-lock na siya dito sa plates natin at hindi na siya basta-basta matatanggal. Ayan. Ganyan. So ganyan ang gagawin natin dito sa kabilang side. Pwede rin kayong gumamit ng maiksing screw or para mas madaling ipasok yung ating lock nut. Siguraduhin lang natin na na hindi nakalutang or may spasyo yung pag-lock natin dito sa dito. Yan. Dapat hindi nakaangat. Yan. So nag-expand na yung kabilang side niya, both, at hindi na siya basta-basta ngayon matatanggal na ating So kailangan din natin i-check yung niya, yung lutang niya kung okay ba. Baka may lutang pa siya kagaya nito. So unlike dito, ito ay pit na pit, ito ay hindi. Ito, tingnan kung papansin niyo, hindi ko alam kung nakikita nyo, tingnan nyo, nakalutang pa siya, diba? Ng kaunti. Ayan o. So adjust pa natin siya ng kaunti. So ito guys, at okay na siya. Yan. Yan, yakap na siya sa plates yung ating eyelet. Okay. So ito medyo mararamdaman mo to sa ibabaw niya. Ito. At yan lang yung lilihain natin. So meron akong liha na kagaya nito. So pwede ko itong gamitin dito sa pagliha niya sa ibabaw. Okay guys, at ito na yung nagawa natin na body damper natin. So ito yung kabilang side niya. Ayan, nakikita nyo. So try natin siyang ilagay dito sa ating So ganito yung itsura niya. Ayan. So very simple lang ito. Napakadaling gawin. Let's try natin kabit ito. Ito ay kanina ay nasa pag ganyan yata yung kabit natin. Ganun lang. So hindi ko na kinountersunk yung kabilang side niya dito para if ever na masira to ulit, pwede ko siyang gamitin in the future na hindi na ako nag-iisip ng kung or hindi ko na poproblemahin yung countersunk niya. So ito. Okay. Yan. So ganyan yung lapat niya dito. So ganyan yung lapat niya sa kanyang chassis. Yan. Looks good. Okay. Then kabit natin tong isang natin. So ito rin ay hindi naka-countersunk kasi ayaw kong i-countersunk itong plates na to kasi pagka nasira siya ulit problemahin ko pa yung countersunk section na yun pagka ginamit ko siya sa yan, ganyan. Okay.
So meron tayong dalawang ano dito, O-ring. Ito yung O-ring natin. So ito ay lifter ng ating body damper, ang lantern natin. So ito ay dito nakakabit. Ayan, kalagayan siya dyan. Simple lang. Then papasok mo lang yan siya dito. So halimbawa kinabit na natin siya ng ganito, itong ano niya. So ito yung ating lantern. So ito ay isasabit mo siya dyan. Ito yung ating lifter pala. So ito yung lifter natin. So ang purpose nitong lifter na to is para mas madaling umangat yung ating ano. Ito. So ito ay wala pang masyadong movements. Ayan. Ito ay lifter din. So ito pwede natin ilagay ang ating polycarbonate body dito. And then ito naman. Natin ng yan. So okay na yung ating plate dito sa ating body damper. So ito ay lantern. So yan siya. Ganyan. Napalitan na natin siya. At ganito yung itsura niya. Yan. So ayan na guys yung ating body damper na pinalitan na natin siya at yun na yung result niya. So napakadali niya lang gamitin. Yun nga lang pagka wala kayong makitang ganitong stay, ganito, pwede rin kayong gumamit ng ganitong stay. Yan. Madali lang siyang i-cut yung side lang. So yun lang guys. Thank you.